Is this the fun you were talking about? Nanggagalaiting tanong ni Ravenna kay Jim. Are you kidding me? Ibinalibag ni Rito ang nadampot na tennis ball. Pigil na pigil niyang sariling maihampas dito ang hawak na raketa. Nakita mong nakagawn ako pag lalaroin mo ko ng ganyan. Dinala siya nito sa tennis court na hindi kalayon sa building na pinanggalingan nila. Sinabi naman niya kaninang pupunta sila rito na hindi siya mahilig sa kahit na anong sports pagkatapos ay bibigyan siya nito ng raketa at bola. You won't know what's fun unless you try it. Pangatwira ni Jim, his eyes twinkling. Ani mo nag-i-enjoy pa ito sa nakikitang pagkaasar niya. Ano pa nga ba ang aasahan niya sa isang tulad nito? Isa itong malaking boredom na tinubuan ng ulo at mga paa. Maglaro kang mag-isa mo. Isinalaksak niya sa dibdib nito ang raketang hawak. Saka nagmarcha palabas ng tennis court na iyon. Nilingon niya ito nang nasa gate na siya. Matalo ka sana, sigaw niya. Napatanga siya nang bigla itong bumunghalit ng tawa. Ravenna, don't be so childish. Natatawa pang sabi nito habang nakatingin sa kanya. Ang bisit nakakasilaw ang kagwapuhan. Oo, ngayon niya napatunayang gwapo nga talaga si Jim. Nanggigigil na sinipa niyang nadaan ng pato. Bisit talaga. Nakakainis ka talaga, Kuya Santi. Naku, sigaw ni Sahara habang nakayakap na pinipigil ito ng isang lalaki na marahil ay ang boyfriend nating si Ruby. Iyon ang tagpong naabutan ni Ravenna pagpasok niya sa restaurant. Nakaupo sa isang mesa ang mga lalaki at nakita niyang hindi pinapansin ni Sahara si Santi. Umupo siya sa isang mesa malayo sa mga ito. Tama na, Sahara, hindi naman ako nasaktan eh. Ani Ruby, anong hindi nasaktan? Ano yan? Itinuro ni Sahara ang pasa sa mukha ng lalaki. Tinapunan nito ng matalim na tingin ng lalaking nagngangalang Santi bago ibinalik sa katipan. Hinaplos ang pisngi nitong may pasaw. Kawawa ka naman, masakit ba? Nakanguso namang tumango ang lalaki. Kiss mo nga para mawala. Sira ulo ka talaga, Ruby. Pinagbabato ito ng mga kaibigan nito. Dapat talaga pinatulog na lang kita eh. Pasik naman ni Santi. Mahinang natawa si Ravenna sa kadramahan ng mga ito. Nakakatawang panoorin ng mga ito at parang gusto niyang kumuha ng popcorn at itaas sa mga pa na parang nanonood ng sine. What an entertaining bunch. Ay, ang gulo nila, no? Napalingon si Ravenna sa likuran niya at nakita niyang nakatayo roon si Nate. Lumakad ito patungo sa harapan niya at umupo. Ganito talaga kapag magkakasama kami. Si Jim, kasama mo siya kanina, di ba? Napasimangot siya nang marinig ang pangalang iyon. Naglalarong mag-isa. Iniwan ko siya doon sa tennis court. Sa tennis court baka mo? Nagulat siya nang bigla itong tumayo at sumigaw. Hoy mga Pirates playtime. Napalingon din si Santi at sabay-sabay tingnan tayo at parang isang tao na nagpulasan. The next thing she knew, naroon na naman siya sa loob ng tennis court. And there he was, busy hitting the ball against the wall. Pwede nga namang maglarong mag-isa ng tennis. Napatitig siya sa part ng pader kung saan pinatatamaan ni Jim ang bola. Sa isang lugar lamang iyon paulit-ulit na bumabalik. Lumingon si Jim sa gate ng court nang marinig niya ang pag-ingit niyon. Nataon ang pansin niya kainit na nakangiting kumakaway. Napangiti siya nang makita nito si Ravenna na hindi may pinta ang mukha. Tinext niya kanina si Nate para ibalik si Ravenna sa court. As expected, hindi lang si Ravenna ang isinama nito kundi ang buong grupo. Wow, namiss kong maglaro. Ani Nate na parang walang anumang pumasok sa court. Jim, laro tayo. Sigaw sa kanya ni Red. May hawak na itong tennis racket. Nangyang si Jacob tumakas na naman. Tayo na lang munang maglaro, Red. Kinalabit ito ni Rui pagkatapos ay bumaling kay Sahara. Sahara, ipapakita ko sa iyo ang mga genius move ko. Tayo munang maglalaro, San Juan. Hindi nakapalag si Ruby nang hilahin ito ni Santi. Nilapitan niya si Ravenna na iwan sa gate nang magsipasok ang mga kaibigan niya at inabot dito ang raketa nito kanina. Tapos na akong maglaro mag-isa. Tayo naman, shall we? Naaliw siya nang titigan siya nito ng matalim. Gustong gusto niyang nakikitang naiinis ito sa kanya. Nawawala kasi ang kalamigan nito. Hindi, nandilat ang mga mata nito. Paano kaya nito nagagawang magmukhang maganda pa rin kahit galit? He stepped closer. He almost laughed nang mamatras ito. He's scared. At bakit naman ako matatakot? Matapang pa rin itong sagot sa kanya. You look like you are. Anyway, totoo na talaga ito. I really think you'll enjoy what we're going to do next. Nangingislap ang mga matang sabi niya. Nagdududang tingin ibinigay nito sa kanya. Host, wala akong tiwala sa'yo. Kano nga ay bumuntong hininga siya. Nilingon niya ang mga nasa likuran bago muling humarap kay Ravenna. Kung sa bagay masyadong maraming tao rito. Tara. Hinawakan niya ang kamay ni Ravenna sa kahinila ito palabas. Ano ba? Reklamo at hindi malaman kung anong hakbang ang gagawin habang hawak sa kabilang kamay ang laylayan ng suot nitong damit. Dahan-dahan naman.
Lagi mo na lang akong hinihila. Saan mo naman ako dadalhin? Ang init-init. Reklamo ito. Bakit ba kasi ganyan ang suot mo? Alam mo na nga ang init-init ng panahon. Patong-patong pa yung suot mo. Tanong nito. Inaasahan na niyang magagalit ito. Wala kang pakialam kung ganito ako manamit. Saka ang alam ko kasi, tea party ang pupuntahan ko pero pilit mo akong hinila rito. Asik nito. Pinit-hinila ni Ravenna ang kamay nitong hawak niya pero lalo lang niyang hinigpitan ang pagkakahawak doon. Natawa siya ng impit itong sumigaw sa labis na frustration. May araw ka rin, tandaan mo yan. Hihintayin ko ang araw na yun, nakangising sabi ni Jim. Ewan, ano naman ang gagawin natin dito? Kunot noong nakatingala si Ravenna sa ring ng basketball sa harap niya. Kinaladkad siya ni Jim sa isang bakanting basketball court malayo sa karamihan. Magbabasketball. Nagdidribble na sagot ni Jim. Umikot ito sa likuran niya bago ito nag-shoot sa ring. Ayoko nga. Pansin ko lang, she paused, then crossed her arms as she watched him do some fancy moves. Kanina mo pa ako gustong pahawakin ng bola. Sabihin mo nga, ano ba ang meron sa bilog na yan? Aba, masayang maglaro ng bola. Inirapan ni Ravenna si Jim. I know how you dislike sports pero hindi ka pa nakakapaglaro nito, diba? Hindi pa. Ano naman, isipin pa lang na magtatatakbo at maghahabol-habol sa mga tumatalbog na bola. Piling ko nagmumukha na akong tanga. Huminto ito sa harap niya. Diba gusto mong magpunta sa tea party? Ipaalala ba? Salamat sa'yo. Hindi ako nakapunta sa inihandang tea party para sa akin ng friends ko. Dapat sa'yo ipabitay sa Goldstone. Nanggigigil na sabi niya. Hilap, isang game. Kapag nakashoot ka ng 3 beses, pwede kang pumunta. Kahit saan mo gusto. Ihahatid pa kita kung gusto mo. Tumingin ito sa rilong pambisig nito. 3 o'clock ang simula ng party, diba? May oras pa. Bigla siyang napatingin dito. Pakiramdam niya ay nagliwanag ang paligid dahil sa sinabi nito. Kahit nagtataka siya kung paano ito nalaman ng oras ng party. Talaga? Kahit saan? At saka kahit anong hilingin mo gagawin ko. Totoo ba yun? Kahit anong hilingin ko? Excited na tanong niya. Naglaro sa isip niya ang hihilingin niya kapag nanalo siya. Sa bibig na rin ito mismo nanggaling na kahit anong gusto niya ay gagawin ito. Oo, 3 shots and you win. Game? Tiningala niya ang ring. Kaya niya siguro makashoot doon kahit papano. Tiningnan niya ang suot. Wala siyang pakialam kung masira man ang suot na gown. Ang mahalaga manalo siya. Sige, 3 shoot ha. Oo nga, natatawang sabi ni Jim. Teka lang, inalis niya ang suot na guwantes at kinalas ang tali ng high heels. Iniitsa niya ngayon sa isang gilid ng basketball court. Yun na lang kaya niyang gawin para makagalaw ng maayos. Kung iyon lang paraan para makalaya na siya. Ay gagawin niya. Game. Iniabot nito sa kanya ang bola. Pagbutihin mo ha. Good luck. Parang gusto niyang magsisi dahil sa 30 minutong pagsusumikap niyang makashoot ay walang nangyayari. Hindi siya makalagpas sa malaking lalaki sa harap niya. Hindi pa lang nito ang mga kamay, wala na siyang magawa. Tagaktak na ang pawis niya at nagpapasalamat siya ng waterproof ang makeup na ginamit niya dahil kung hindi ay nagkalat na yun. Sinubukan niyang dumaan sa kanan, hindi pwede. Sa kaliwa napigil pa rin ito at ang enjoy na enjoy sa paghihirap niya. Kahit ano ang gawin niya, hindi siya makalagpas dito. Ang tagal naman. Reklamo ko na nito. Tumayo siya ng tuwid at tinitigan ito. Ang daya mo. Sinadya mo ito, no? Ibinita na rin ito ang hawak na bola. Binigyan lang naman kita ng chance. Sagot nito. You should do your best. Hinitsa uli nito sa kanyang bola. Aray, tinamaan ang dulong daliri niya. Ayoko na, pagod na ako. Ang sakit na ng mga pako. Hindi ko na kayang tumayo. Sumalampak siya sa sahig. Iniangat ang gown at hinilot ang masasakit ng mga paa. Nang tingnan niya ay butas na ang suot niyang stockings at may gasgas na ang kanyang talampakan. Napaungod siya. Nagkasugat ka. Tumingin kaya dito sa harap niya at nakasilip sa paa niya. Itinapal niya sa noon nito ang nadampot na dahon sa tabi niya. Kasalanan mo to. Bakit ba nagpauto ako sa iyo? Inalis nito ang dahon sa noon nito at tinitigan siya. Kahit ano pa ang sabihin mo, talo ka pa rin. Anitong inilipat ang tingin sa kanya. Ha? Hindi ka nakashoot kaya ikaw ngayon ang susunod sa gusto ko. He smiled wickedly. Anong ibig mong sabihin? Ano yan ha? Kinakabahang tanong niya. Sinasabi ko na nga ba? You did this on purpose. Ang sama mo talaga. Tinampal niya sa balikat si Jim. Lalo lang lumawak ang pagkakangin nito. We made that deal. Natural lang na gawin mo ang party mo. If you had won, I would have definitely done anything you wanted. Alam na alam ko namang hihilingin mo yung pag-atras ko sa kasal natin. But since you lost, uwi na tayo. Wala na siyang nagawa kundi sumimangot sa kinahinat na ng laro nila. Mautak nga ito. Nakalimutan niya ang abogado ang kalaro niya. Kinuha nito ang mga gamit niya sa kasya binalikan. Tara. Inis na tinitigan lang niya ang kamay nitong nakalahad sa kanya. Pwedeng mamaya na lang.
Tayo ng kaunti umuwi, may himig pa ukos na sabi niya. Masakit pa kasi ang mga paa niya at pakiramdam niya ay magkakapira-piraso ngayon kapag sinubukan niyang itapak. Gusto mo pang maglaro? May gana pang tanong ito sa kanya. Sipa, gusto mo? Sa inis niya ay nahiga siya sa kanyang uupuan niya. Kaya namang gimmick at ginawa mo pang kamang basketball court na kayo kong tanong ni Jim. Mamaya na lang tayo umuwi. Pagod na ako, gusto ko nang matulog na lang dito. Pumikit siya. She felt so good nang maihiga ang katawan. Wala na siyang pakialam kung maraming man ang suot niya. Hindi pwede magkakasakit ka sa ginagawa mo yan. Pilit siya nitong ibinangon pero nagreklamo siya. Lang siya, he said. Halika dito ka sa likod ko. Tumalikad sa kanya. Ayoko nga. Napatitig siya sa likod nito. Sasakay siya sa likod nito sa malapad na muscle ng likod nito. Bigla siyang kinabahan dahil parang gusto niyang pumayag sa suggestion nito. Ano ba, Ravena? Ngayon ka lang ba nakakita ng malapad na likod? Halika na nga. Makatayo rin. Halika na para makapagpahinga ka na sa bahay. Hinila siya nito sa kamay pasakay sa likod nito. O dahan-dahan. Hindi na siya nakakibo dahil lang lumapad ang katawan niya sa likod nito. Daig pa niya ang idinuya ng kusa nang pumikit ang mga mata niya kahit pigilin pa niya. Pagsakyan grabe ka Jim, pinagod mo masyado si Ravena. Anong ginawa niya at parang dinaanan ng ipo-ipong itsura niya. Nakatulog sa likod niya ang dalaga habang pasaniya ito kanina. Huwag kang mag-isip ng kung ano-anong kabulastugan eh. Natatawang isinara ni Jim ang pinto ng passenger seat kung saan tulog na nakaupo si Ravena. Uuwi na kami, sabihin mo na lang sa kanila. Pagsakay niya sa driver's seat ay sumungaw sa bintana si Nick. Ingat ha, itong kasama mo ayusin mo. Ganyan pa lang itsura mo kapag totoong na-inlove ka na. Inlove? Ako? Kalokohan? Hindi mo ko mapagtataguan ng damdamin mo. Ako pa, nakangising turo ni Nick sa sarili. Isang tingin ko pa lang sa'yo, bistado na kita. Hindi ka naging ganyan kakulit kay Nancy dati. Si Nancy ay ang pinakamatagal na naging girlfriend niya. Nainiwalayan niya 3 months ago dahil mas mahalaga para dito ang career nito bilang interior designer sa London. Natawa siya. Tumahimik ang nga rin. Uy, hindi niya itinangi. So totoo nga siguro. Tinapik ni Nate ang mahinang bubong ng kotse. Nakatulong ba ang mga kamera? Nakangising dagdag nito. Kinunutan niya ito ng noo. Nathaniel, isa pa at sasagasaan na kita. Diyan ka na nga. Yun lang at pinaandaran niya papalayo ang kotse at iniwan ito na tatawa-tawa. Tinapunan niya ng tingin ng tulog na katabi. Inalis niya ang nakadikit na dahon sa buhok nito. Mahal nga ba niya ang fiancé niya? Well, kung pagmamahal ng masasabi ang pagnanais niyang makasama ito sa lahat ng oras at gusto niyang nakikita at nakakausap ito. Kahit 2 araw pa lamang niya ito formal na nakikilala. Hindi rin niya maipaliwanag ang kalagayahang nararamdaman niya kapag kasama niya ito. Plus the thought of marrying her often crossed his mind and made him smile.